Nakakamiss din maging bata, no? Shoutout sa mga batang 90s na nakatulad ko. Dito sa amin sa Dawis, dito ko naranasan kung paano maging bata. Hindi kagaya ng mga kabataan ngayon. Lagi na lang silang gadgets. Cellphone, computer, TV, doon na lang nakatutok yung mga mata nila. Welcome dito sa Purok Pag-asa. Ito yung school namin, dito yung stage kung saan kami laging tumatakbo tuwing break time. At sa likod niyan, nandun yung mga nagtitinda tuwing break time. Naalala ko pa nun, 5 piso lang yung baon mo. Sapat na para sa inumin, sa hot cake o kaya mani. Yan, piso lang kasi yung mga nabibili nun tuwing break time. Eto, dito kami madalas naglalaro. Naghahabulan ng mga schoolmates, classmates. Ayun, dyan kami laging nadadapa. At dyan din kami nagpa-flag ceremony. Ito yung isa sa mga classrooms. Naging classroom ko yata. Di ko na sure. Di ko na matandaan kasi ang tagal na. Kasi ito parang playground. Garden sa school. Mahilig kasi mag-garden yung mga estudyante at teachers doon. Ito, dito kami lagi naglalaro ng habulan, taya-tayaan, parang langit lupa. Makikita mo yung mga estudyante dyan pag break time o kaya free time, mga nakasabit dyan sa taas, sa bubong. Diyan din kami nagmamaritesa ng mga kaklase ko. Pag-uusapan yung mga crush niya, pagkukwentuhan niya yung mga kung ano-ano nangyari sa school. Ayun, diyan kami nagtatawanan. Basta yun, saya lang. Itong kalsada na to, dito mo makikita yung mga barkada ko, yung mga kalaro namin, yung mga schoolmates. Basta yun, mga tropa ko na magkakapit bahay lang kami. Yan, dyan nyo kami makikita naglalaro. Naglalaro kami ng tagu-taguan, batotot, patotot ba yun? Basta yan, patintero, kung tawagin ngayon. Usa-usahan, gera patani, at kung ano-ano pang laro ng mga bata. Tumbang preso, bending body, Chinese garter, yun. Hindi mo kami makikita na nagsa-cellphone o nagka-computer kasi hindi pa uso nun. Ayan, dyan sa kubo ni Inday. Dyan din kami madalas nakatambay. Nagchichikahan, nag-aantay hanggang tawagin ng mga magulang namin. Pag nagkasawaan na magchikahan, maglaro, yun, dyan kami tumatambay. Tapos, sa tabi ng kubo ni Inday, meron din dati dyang waiting shed. Dyan din kami madalas nakatambay at naglalaro ng Chinese garter. Ayan. Tapos dun sa waiting shed na yun, hindi ko makakalimutan na dun lagi dumadaan kasi yung mga kabayo, yung mga kalabaw, yung mga baka. Basta yun yung mga hayop na ganun. Pag kasama sila ng mga amo nila. Galing sa bukid, sa ilog, sa kabilang ilog, ganun. At tapos yun, tuwing nakatambay kami dyan, at alam namin, dadaan na yun, or makikita namin na malayo palang dadaan na yun. Umaalis na kami o kaya tumutong-tong na kami sa mga upuan kasi nga mga bata, takot kaming masipa o masuwag ng mga hayop na yun. Tapos meron pa doon na, alam mo yun, nasa gitna sila namin. Doon pa iihi, doon pa tatae. Doon pa sa harapan namin. Kaya kami naman mga bata sigawan, tawanan din. Nakakamiss lang. Ayan, ito yung ilog namin. Diyan kami naliligo, nanguhuli ng palo, naglalaro ng lusutan. Para makapaglaro kami nun, pinapalalim namin yung ilog, hinuhukay namin. Tinatanggal namin yung mga bato-bato. Basta pinapalalim namin. Kasi syempre maliliit pa kami, kasya pa kami dun. Kaya pa namin maglaro ng lusutan, lalo na pagbaha. Hindi mo na kailangan palalimin kasi malalim na, ang lakas pa ng agos.
ano kami, tumatalon kami dyan. Ginagawa namin parang pool ganun. Nakakamiss. Ayun, at dito, syempre may mga kasabay ka pa rin na mga hayop na gaya ng kabayo, kalabaw. Minsan naliligo sila doon, ayan, pinaiinom sila ng mga amo nila. Tapos yun, kaya pag maliligo ka, syempre check mo rin kung malayo, kung may kasabay ka bang maligo. Minsan kasi dumudumi sila doon or jumijingle, so aagos or pupuntahin sa'yo. Iwas-iwas din. Isa sa naging problema namin ng bata, piso lang yung pera namin, tapos piso-piso din yung presyo. So, kailangan mo mamili at kailangan mo pag-isipan na maigi kung anong gusto mong bilhin at dapat mong bilhin. Nakakamiss yung ganito kasi ang dami ng time ng magkakaibigan na mag-bonding. Sila yung mga tropa ko, schoolmates ko, may classmates din ako. Na simula kabataan ko, nakasama ko na. Ngayon lang syempre may kanya-kanya ng buhay. Hindi ko na sila nakakasama. Pero hanggang ngayon syempre yung friendship at closeness, ganun pa rin. At sana mabuo kami next year pag nagkita-kita ulit. Or pag, kasi nga nagpaplano kami na mag-reunion. At magkaroon na rin ng group pic. Sana nga yung buo. Kasi ito, ano lang to, kung sino lang yung nandun ng alumni. Yung mga hindi pa umuwi or hindi busy, ayun lang yung nakasama sa pictures. So, sana next year, mabuo na. Magkita-kita lahat. Ayun, para masaya. Sobrang thankful ko sa kanila kasi kung di dahil sa kanila, hindi ko naranasan kung paano maging bata at di kompleto ang kabataan days ko kung wala sila. Ayun, thank you. At sobrang miss ko na kayo, kaya magpakita na kayo sa akin. Magkita-kita na tayo next year.